Kabanata 3021. Ang World Pavilion ay itinuturing na isang makapangyarihang sekta sa spiritual realm. Ang impluwensya nito ay wala sa ilalim ng Paragon sect ng Edoan realm. At ang Panginoon nito ay isang makapangyarihang individual sa ikalawang yugto ng Grand Emperor rank. Kaya, madaling nakuha ni James ang impormasyon tungkol sa World Pavilion. Matapos malaman ang impormasyong ito, hindi napigilan ni James na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Kung kahit na ang Lord of the World Pavilion ay matatalo ng isang halimaw sa Mount Beatty, halos imposible para sa kanya na mahanap ang mystic peace doon. Gayunpaman, kailangan niyang subukan ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ni Emperor Jabari. Kaya, nang malaman ang kinaroroonan ng World Pavilion, tumungo siya roon sa tabi ng Yevproxia, kahit na ang lugar na ito ay malayo sa World Pavilion. Bawat lungsod sa spiritual realm ay mayroong teleportation formation. Pagkatapos ng ilang teleportasyon, sa wakas ay dumating sina James at Yevproxia sa isang lungsod na malapit sa World Pavilion. Ang lungsod na ito ay tinawag na World City. Ito ay isang mataong lungsod kung saan itinatag ang World Pavilion. Dahil kahit ang pinakamahina na buhay na nilalang sa lungsod ay nasa divine rank. Si James, isang sage rank cultivator, na naglalakad sa mga lansangan, ay nakakuha ng atensyon ng marami. Naguguluhan sila kung paano nakapasok ang isang sage rank cultivator. Iisa lang ang posibilidad si James ay isang disipulo ng isang napakalakas na sekta. Hindi pinansin ni James ang mga titig at pasimpleng naglakad patungo sa bulubundukin kung saan matatagpuan ang World Pavilion. Makalipas ang 3 araw, nakarating sila sa harap ng isang bulubundukin. Mula sa malayo, ang bulubunduking ito ay tila nababalot ng manipis na ulap. Kaya't hindi maaninag ni James ang buong anyo ng mga bundok. Sa harap ng hanay ng bundok ay may tapyas ng bato na libo-libong metro ang taas, kung saan nakaukit ang mga salitang World Pavilion. Habang natutunan ni James ang Elysian inscription, naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon sa isang simpleng sulyap. Ginoo, Hayden, bakit tayo nasa World Pavilion? Tanong ni Yevproxia. Hindi niya alam kung bakit pumunta si James dito. Negosyo, nakatingin sa stone tablet, sabi ni James at humakbang pasulong. Dahil ayaw ni James na magbahagi ng anumang impormasyon, kinuha ni Yevproxia ang pahiwatig at itinikom ang kanyang bibig. Nang malapit na si James sa tapyas na bato, isang grupo ng mga sundalong kumpleto ang sandata ang lumitaw mula sa ambon at hamarang sa kanilang dinadaanan. Isang matalas na talam ang idiniin sa leeg ni James. Dahil masyadong pambihira ang bilis, hindi nakapag-react si James sa oras. Naramdaman lang niya ang lamig ng espada habang huminga siya ng malalim. Ang tagahawak ng espada ay sadyang napakalakas. Kahit na siya ay nasa ika-25 yugto ng sage rank, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang tunay na makapangyarihang individual. Ang World Pavilion ay itinuturing na isang malaking sekta sa spiritual realm. At ang mga disipulo na nagbabantay sa pasukan ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Ang isang random na disipulo ay nagawang magpadala kay James na lumilipad at bumulwak ng dugo sa anumang galaw. Nagmamadaling pumunta si Yevproxia sa tabi ni James at tinulungan siyang tumayo. Nag-aalalang nagtanong, "Are you okay, Mr. Hayden?" Nagmamadali siyang kumuha ng tela at pinunasan ang bakas ng dugo ni James. "Labi, okay lang ako." Tumayo si James at tumingin ng diretsyo. May mga 8 disipulo ng World Pavilion bago siya. Nasugatan ang Panginoon. Anong klaseng sakit na biro ito? Kaya kahit isang hamak na nilalang na tulad mo ay sinusubukang makalusot sa World Pavilion ngayon. Umalis ka na, anak.
Kung hindi dahil sa tahasang pinagbabawalan tayo ng sect elder na pumatay sa paligid ng World Pavilion. Namatay ka na sana. Napatingin silang lahat kay James na may mga mapang asar na ekspresyon sa mga mukha. Kung narito ang isang Grand Emperor na nagsasabing nasugatan ang Panginoon, marahil ay maniniwala sila sa kanya. Gayunpaman, si James ay nasa 25th stage lamang ng sage rank. Tiyak na hindi sila makapaniwala sa mga salita ng isang mahina. Nagsalubong ang kilay ni James. Extrapolated ni Emperor Jabari na nasugatan ang Lord of the World Pavilion. Kaya hindi dapat magkamali. Gayunpaman, dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga disipulo ng Pavilion, wala siyang magagawa. Lumapit muli sa World Pavilion at dudurugin ka namin. Sa pag-iwan ng walang awa na pananalita na iyon. Ang umatake kay James ay nawala sa kanyang paningin kasama ng iba. Habang nakaupo si James sa isang bato sa labas ng gate ng World Pavilion. Malalim ang kanyang iniisip. Sa pagtingin sa tapyas na bato sa kanyang harapan, nag-iisip siya ng paraan upang makapasok. Dahil makapangyarihan ang mga disipulo, imposibleng pumasok ng walang ingat. Ano ang gagawin natin ngayon? Mr. Hayden. Bagamat walang ideya si Evproxia kung para saan naririto si James. Nag-aalala siya sa kanya. Tahimik lang si James. Pagkaraan ng ilang oras, muli siyang pumasok sa World Pavilion. Sa sandaling lumapit siya sa tapyas na bato. Ang mga alagad na nagbabantay sa pasukan ay lilito at binugbog si James. Sa kabila ng kanyang maraming pagtatangka, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga alagad na magsalita. Sa bawat pagkakataon, sila ay humahampas ng mas mabangis at marahas. Maging si Evproxia ay hindi na makayanang makita ito. Habang ginagamot niya si James. Sugat. Pinayuhan niya. Mr. Hayden. Tama na ang sumuko. Ang huling pagkikita ni James sa binata na nangunguna ay sa Edolan Realm. Siya si Jules Daniela. Isang makapangyarihang alchemist sa quasi-emperor rank at ang young master ng Elixir Pavilion. Tumayo si James mula sa inuupuan niyang bato nang makita niya si Jules. Ang kanyang makisig na mukha ay pinalamutian ng isang maliwanag na ngiti. Ang lalaking ito ay lumakad patungo sa kanya ng may kumpiyansa. Pumunta siya sa World Pavilion para humingi ng kamay sa kasal. Sa kanyang huling pakikipagsapalaran upang sakupin si Saint Callahan sa Edolan Realm. Hindi niya inaasahan na siya ay nasasangkot sa isang digmaan. Pagkatapos niyang lisanin ang Cursed World, bumalik siya sa Holy Realm. Bagamat napakalaki ng realm na may malaking hanay ng magagandang babae, iilan lang sa kanila ang interesado siya. Isa sa kanila ang Grand Priestess ng World Pavilion. Sa lahat ng mga taon na ito, nakakuha siya ng maraming kagandahan salamat sa kanyang posisyon sa realm. Gayunpaman, hindi nito napawi ang kanyang uhaw sa higit pa. Ang gusto niya ay ang lahat ng kababaihan ay kusang loob na maging tagapagdala ng kanyang mga anak. Nakarating siya sa World Pavilion na nagdedeliryo. Napawi ang ngiti nang makita si James sa gate ng pavilion. Huminto siya ng ilang segundo bago siya tumakbo palapit kay James. Bakit ka nandito, James? Ang kanyang mga tagasunod mula sa Elixir Pavilion ay parehong nagulat din. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang respeto ng kanilang karaniwang tiwala na young master sa batang ito? Jules, ako dapat ang magtatanong sa'yo nito. Bakit ka nandito? Hindi napigilan ni James ang tanong niya. Nakita ni Jules kung gaano kalakas si James sa Cursed World. Gamit ang sarili niyang lakas, natalo ni James ang maraming makapangyarihang tao na sumisipsip ng curse power. Hindi na nakapagtataka na iginalang niya ang binata na nakatayo sa kanyang harapan at sinabi ang totoo sa kanyang pagdating. James, narito ako para mag-propose ng arrangement of marriage. Isang marriage proposal. Napatulala si James. Tumango si Jules. Talaga, narito ako para hingi ng kamay ng Grand Priestess sa kasal.
Ikaw, James. Si Evproxia na nakatayo sa tabi nila ay nawalan din ng salita. Ang lalaking ito ay ang young master ng Elixir Pavilion. Bakit niya pinapahalagahan si James? But then, the thought of martial reverend reminded her of the level of recognition that James had acquired. Si James ay naghahanap ng pagkakataong makapasok sa World Pavilion. Ang hitsura ng young master ng Elixir Pavilion ay hindi niya inaasahan. Habang sinusulyapan niya si Jules, ngumiti siya at sumagot, "Hindi gaano. Nandito lang ako para makipagkita sa Master of the World Pavilion. Pero hindi ako pinapasok ng mga disipulong nagbabantay sa pasukan." Ano? Parang ikinagalit ni Jules ang mga sinabi niya. "How dare they pigilan ka? Turuan ko sila ng leksyon." Napatigil si James kay Jules sa pagsasabing, "Kalimutan mo na iyon. Ayokong gumawa ng gulo." "Oh, sige." Nagpatuloy si Jules at sinabi, "Batay sa iyong mga kakayahan, huwag pansinin ang ilang mga disipulo. Kahit na ang ilang mga World Pavilion ay hindi maaaring maging katugma para sa iyo. Ang impluwensya ng pavilion sa mundong ito ay hindi mapag-aalinlanganan sa mga prangkisa nito sa lahat ng dako. Bilang simbolo ng prestihiyo ng pagiging young master ng Elixir Pavilion, ang mga ordinaryong disipulo ay lumuhad sa harapan niya kahit na ang World Pavilion ay may maliit na koneksyon sa Elixir Pavilion. Tila sanay na si Jules na makatanggap ng ganitong klase ng pagtrato. Nakatitig sa mga nakaluhod na disipulong ito. Malamig siyang nagtanong, "Sino ang namamahala rito?" Ang taong nakabangga kay James bago ito ay sumulong sa posisyong nakaluhod at maingat na nagsalita. "Ako iyon. Ang pangalan mo?" tanong ni Jules. "Ito ay si Ladio Harlberg, young master." Biglang pinalipad ni Jules si Ladio gamit ang isang malakas na sipa. Lumapag si Ladio sa lupa na may kalayuan kay Jules. Ito ay natakot sa iba pang grupo ni Ladio. Kaya't katahimikan na lamang ang kanilang nakaya. Naglakad si Jules patungo kay Ladio at pinatong ang paa sa walang magawang alagad na ito. Tinitigan siya sa mata. Sinabi ni Jules, "Alam mo ba kung bakit kita sinaktan?" Nakapin sa lupa, si Ladio ay nasa matinding paghihirap. Nauutol niyang sabi, Hindi ko alam kung bakit. Humihingi ako ng paumanhin kung nakagawa ako ng anumang bagay na ikinagalit mo. Iyang master, humihingi ako ng patawad sa iyo." Hinawakan ni Jules si Ladio sa kwelyo at inihagis sa sahig. Sa harap mismo ni James. Hindi alam ni Ladio kung ano ang gagawin dito. Dahil ba nagalit ako sa batang ito? Naisip niya sa sarili ngunit agad ding itinapon ang isiping ito. Hindi ito maaaring. Si James ay hindi isang makapangyarihang tao. Hindi niya posibleng makilala ang young master ng World Pavilion. Ito si James. Humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi kanya pinatawad, ito na ang katapusan ng World Pavilion. Ungol ni Jules. Ang banta niya ay ikinagulat ni Ladio. "James, bakit ganito ang kinikilos ng young master ng Elixir Pavilion? Sino ba itong si James?" Siya at ang kanyang mga tagasunod ay natulala. Anuman, hindi siya nang ahas na suwayin ang utos ni Jules. Agad siyang lumuhad at yumuko ng paulit-ulit. Madalas ang banggaan sa pagitan ng kanyang noo at ng lupa kaya pati ang mabatong ibabaw na nasa ilalim niya ay nagbitak. "James, humihingi ako ng paumanhin sa aking kamangmangan. Humihingi ako ng tawad." Mapurol ang ekspresyon ni James habang sinasabing, "Ayos lang, no big deal. Pwede kang tumayo." Gayunpaman, si Ladio ay nanatiling nakaluhod. Nagalit ito kay Jules. At nagpakawala siya ng malakas na ungol. "Tinayo ka ni James. Bingi ka ba?" Isa pang malakas na sipa ang tumama kay Ladio at bumagsak ito sa lupa. Nanatili siyang tahimik at muling tumayo. Napaatras siya patungo kay Jules at huminto sa tabi ng lalaking ito. Naghihintay na magsalita ito. Walang tugon si Jules kay Ladio.
Nakatutok ang mga mata niya kay James. James, sapat na ba ito para mapawi ang galit mo? Napaisip si James. Anong karapatan kung magalit sa sobrang kahinaan ko? Mahinahon niyang sabi, hayaan na natin. Dalhin mo ako sa World Pavilion. Gusto kong makilala ang guro. Oo, tumango si Jules at tumalikod. Sinigawan niya si Ledio. Hoy, ano ang tagal mo? Hindi mo ba narinig na gustong makita ni James ang guro? Ipadala kaagad ang mensahe. Mas alam ni Jules kaysa tumalon sa World Pavilion. Kahit na ang World Pavilion ay hindi kasing impluwensya ng Elixir Pavilion. Isa pa rin itong makapangyarihang sekta. Opo, Ginoo. Hindi na nakayanan ni Ledio ang isa pang pagkaantala sa pagpasok niya kaagad sa tarangkahan ng burol. Sumalubong sa kanyang paningin ang isang napakagandang babae na naglakad patungo sa kanya sa gitna ng hangin. Sa isang segundo, nakarating siya sa formation sa gate. Nakasuot ng puting damit ang dalaga. Siya ay may itim na buhok at maselang katangian. Makinis at maputi ang kanyang kutis at hindi hihigit sa 20 taong gulang. Siya ay nakakabaliw na mapang-akit na para bang siya ay lumabas mula sa isang pagpipinta at hindi kailanman nasaksihan ang mga paghihirap ng mundo ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay parang mga kristal kung saan nagmula ang kainosentehan. Anong mali? Hindi niya naiwasang tanungin ang sugatan at payle na si Ledio. Grand Priestess Monica, magalang. Nagpatuloy siya. Ang Young Master ng Elixir Pavilion ay nasa mga tarangkahan. Nabugbog ako sa kanya. Elixir Pavilion. Young Master. Suray-suray si Monica habang nagpatuloy. Walang masamang dugo ang World Pavilion sa Elixir Pavilion. Bakit sinaktan ng kanilang Young Master ang mga alagad ng pavilion ko? Nag-aalangan. Bigong ibigay ni Ledio ang kanyang agarang sagot. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Ayos lang. Sinubukan ni Monica na pawiin ang pagkabalisa ni Ledio. Nang marinig ito, bumukas si Ledio at sumagot ng totoo. 3 taon na ang nakararaan. Isang tagalabas ang gustong pumasok sa World Pavilion. Sinabi niya na narito siya upang dalhin ang hilang elixir sa aming nasugatan na guro. Ngunit dahil siya ay isang baguhang alchemist, hindi namin siya pinaniwalaan at sa halip ay pinalo. Ngayon, ang Young Master ng Elixir Pavilion na tila kaalyado ng batang ito ay lumitaw ng wala saan. Nakaramdam ng mali si Ledio. Isa lamang siyang gwardya na gumagawa ng kanyang trabaho. Ang huling hiling niya ay masaktan ang isang kilalang tao. Patuloy niyang sinabi kay Monica, Grand Priestess Monica, ang Elixir Pavilion's Young Master ay gustong makita si Master. Ngunit si Master ay nasa isang closed-door meditation sa loob ng maraming taon. Plano kong ipaalam muna sa dakilang elder. At hayaang tanggapin ng dakilang elder ang Young Master ng Elixir Pavilion mismo. Sa pag-iisip sa kanyang mga salita, sinabi ni Monica, No rush. Hayaan mo akong lumabas at tingnan ang sarili ko. Oo, ma'am. Tumango si Ledio. Walang pagkaantala. Lumabas si Monica sa porma sayon at lumitaw sa labas ng tarangkahan ng bundok. Si Jules ay abala sa pangangalap ng pabor kay James. Umabot pa siya sa pag-imbita kay James na maging bisita ng Elixir Pavilion. Nang lumitaw ang isang makapidjal hiningang at nakamamanghang babae, agad niyang nakilala siya bilang Grand Priestess ng World Pavilion. Ang tanging dahilan kung bakit siya ngayon ay nasa pintuan ng bundok. Kung hindi lang dahil nasa paligid si James ay sinimulan na niyang manligaw sa magandang babaeng ito sa harapan niya. Sa halip, lumakad siya patungo kay Monica na may mapagmataas na ekspresyon at sinabing, Monica, ngayong nandito ka na, hindi ba dapat lumuhad ka kay James para salubungin siya? Mabilis na sumulyap si Monica kay Jules. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ng personal si Jules. Ngunit sa paghusga sa kanyang kasuotan, masasabi niya na siya ay isang pangunahing miyembro ng Elixir Pavilion.
Bagamat ang ibang mga disipulo ng World Pavilion ay natatakot sa kanya. Hindi siya natatakot, lalo na noong natamo niya ang quasi-emperor rank. Kadalasan, hiba't balikat na sana ito ni Jules at hahayaan ang magandang dalagang ito. Gayunpaman, nasaksihan niya ang tunay na kapangyarihan ni James. Siya lamang ang nagpakalat ng napakalaking kapangyarihan ng Cursed World at gumawa ng isang makapangyarihang figure kaya natakot siya kaya tumakas siya. Si James ay isang figure na ang pag-iral ay kasing lakas ng Ninth Heaven ng Grand Emperor rank. Ang taong tulad niyan ay hindi dapat masaktan. Dahil sa sandaling nagalit si James. Kahit na ang Elixir Pavilion ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Nagulat si Monica. Tumingin siya kay James na may mga tanong sa isip. Sino ang lalaking ito? Bakit siya pinahahalagahan ng Young Master ng Elixir Pavilion? Sa sandaling tumigil siya sa pag-iisip. Naglakad siya patungo kay James at binati ito. Ako si Monica Trinity ng World Pavilion. Maaari ko bang malaman kung sino ka talaga at kung paano ako makakatulong? Tumugon si Jules na may kasamang ungol. Ang mapa rito si James ay nararapat na karangalan ng World Pavilion. Bakit ang daming tanong? Bagamat walang bakas ng galit sa mukha ni James. Nababahala si Jules na baka galitin siya ni Monica. Bagkus, malinaw na sinabi ni James. Nako, hindi naman ganoon kaimportante. Mayroon lang akong ilang maliliit na bagay na ikonsulta sa Master of the World Pavilion. Ako dapat ang humingi ng tawad. Ngunit ang guro ay nasa saradong pagmumuni-muni sa loob ng maraming taon at hindi siya tatanggap ng anumang panauhin sa ngayon. Kung hindi ito apurahang usapin, mangyaring bumalik sa susunod. Nagpahiwatig si Monica kay James na umalis na siya. Kahit na hindi niya alam kung sino ang lalaking ito. O kung bakit ang Young Master ng Elixir Pavilion ay kumikilos ng maingat sa harap niya. Naramdaman niya na napakababa ng ranggo nito. Ang isang taong may ranggo na kasing baba ni James ay magiging isang errand boy sa World Pavilion. Ang kanyang mga salita ay nag-trigger kay Jules habang siya ay gumuhit ng isang espada sa kanyang mga kamay. Ang nagniningning na espada ay nagmula sa nakamamatay na sword energy. Napaatras kaagad si Monica ng ilang hakbang at bumungad sa isang malaking stone tablet sa likod niya. Tumingin kay Jules ng malamig. Tinanong niya, ano ang sinusubukan mong gawin? Gagawa ka ba ng karahasan sa World Pavilion? Sa tingin mo ba talaga natatakot kami sa iyo? Nakakainis ka Turk. Ang ganda mo, pero ang sakit mo sa leeg. Sigaw nito sa kanya na may nakakabinging tono. Wala ba siyang alam kaysa sa masaktan ang isang lalaking kasing lakas ni James? Nakatali ang mga kamay ni James. Nakatagpo siya ng aliw sa pag-alam na si Jules ay naka-back up sa kanya. Ngunit alam niya na ang mga tao ay nakikita lamang siya sa pamamagitan ng kanyang hindi maikakailang mababang ranggo. Kung pwede nga lang niyang patikim kay Monica ang ginamit niya laban sa Chancellor of the Sanctuary of Darkness. Baka mas igagalang siya ni Monica. Naguguluhan din si Monica. Sinusubukan niyang intindihin si James. Ngunit kahit anong pilit niya, naramdaman lang niya na si James ay isang sage lamang sa ika-25 yugto na may bahagyang mas malakas na pisikal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay umabot lamang sa divine rank. Kaya paanong ang isang mahinang brat na tulad niya ay gagawing ganito kakumbaba si Jules sa harap niya? May nagawa ba siyang napakalaking bagay sa nakaraan? Pagkatapos ng lahat ng mga pag-iisip na ito, huminga siya ng malalim at nakangiting sinabi, "Inaasar lang kita, James." Sa isang pagkurap, muli siyang lumitaw sa lupa sa ilalim ng tablet at sinabing, "No offense." Bahagyang kumaway si James at sinabing, "Ayos lang." Kasabay nito, tahimik na iniisip ni Jules sa kanyang sarili. Tulad ng inaasahan sa pinakadakilang tao na nabuhay kailanman. Ang kanyang ugali ay pambihira. Tumingin si Monica kay Jules at nagtanong,
Sabi mo gusto niyang makilala ang master ng ating pavilion. Ikaw naman, bakit ka naparito? Let's talk about my things after we done dealing with James. Naniniwala si Jules na ang kanyang mga bagay ay hindi gaanong mahalaga kumpara kay James. Base sa pagiging humble niya sa harap ni James. Positibo si Monica Trinity na hindi siya ang young master ng Elixir Pavilion. Sa antas ng prestihiyo na ibinibigay sa young master, wala siyang dahilan para maging ganito kagalang sa isang mahinang tao tulad ni James. Hindi nagtagal ay narating nila ang pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok ng World Pavilion. Mangyaring maghintay dito, hayaan mong tawagan ko ang dakilang elder. Sabi ni Monica habang iniiwan niya si James at ang iba pa sa pangunahing bulwagan. Umupo si James sa upuan. Casual na kumakain ng berry. Inihagis pa niya ang isa kay Yevproksha at nakangiting sinabi. Magandang bagay ito. Ang isa sa mga ito ay maaaring makabawi sa maraming taon ng paglilinang. Hindi tinanggihan ni Yevproksha ang kanyang imbitasyon at sinimulan niyang kainin ang isa. James, ang Elixir Pavilion ay magsasagawa ng eksaminasyon sa pagkadisipulo sa isa pang 2 milenyo. Sa ngalan ng Pavilion, nais kong ipaabot sa iyo ang isang imbitasyon na maging hurado sa kaganapan. Would you be interested? Ani Jules Daniela, na nakatayo sa harap ni James. Nang marinig ito, nagulat si Yevproksha. Alam niya na si James ay papunta sa Elixir Pavilion dahil gusto niyang sumali sa discipleship examination ng pavilion. Ano ba talaga ang nangyari sa kaibuturan ng malaking ilang na nagbunsod sa napakaraming mahuhusay na tao na tretuhin ito ng may paggalang kay James? Ang mga salita ni Jules ay musika sa pandinig ni James. Ang dahilan kung bakit napakalaking panganib ni James na makarating sa Holy Realm ay tiyak na maging bahagi ng Elixir Pavilion. Ngayon na maaari niyang laktawan ang hakbang na iyon upang maging isang hukom. Hindi ba iyon ang isang mas mahusay na pagpipilian? Gayunpaman, mayroong isang problema sa kanyang paraan. Magiging problema ba para sa kanya ang kanyang limitadong kasanayan sa alchemy? After giving it some thought, he responded to Jules. 2 milenyo pa yan. Pag-usapan natin yan, na sinagot ni Jules. Sige, pagkalabas ng pavilion, tinungo ni Monica ang patio kung saan nakatira ang dakilang elder. Grand Master, sumigaw siya para sa Grasberg Trinity at pagkatapos ay itinulak ang pinto. Papasok sa looban, 2 matanda ang naglalaro ng chess. Habang naglalakad si Monica papunta sa kanila, tumangala ang isa sa kanila. Sa ekspresyon na parehong mapagmahal at mahigpit, sinaway niya si Monica. Ikaw ay isang Grand Priestess. Bantayan mo ang iyong tono. Mapaglarong inilabas ni Monica ang dila sa kanya. Grand Master, may mga tao mula sa Elixir Pavilion dito. Ano? Agad na tumayo ang 2 matatanda nang marinig ang pangalang Elixir Pavilion. Nagtanong ang isa sa kanila, sino ba talaga ang taga-pavilion? Walang pakialam na sumagot si Monica. Tinatawag niya ang kanyang sarili bilang young master ng Elixir Pavilion. Namutla ang mukha ng 2 matanda habang nagtanong. Nasaan siya? Ang World Pavilion ay isang sekta ng pamilya. Ang nagtatag nito ay ang kasalukuyang young master, Wollongong Trinity. Si Wollongong ay dating isang buhong cultivator na may mahusay na providence. Nagawa niyang makamit ang ranggo ng quasi-emperor bago niya itinatag ang World Pavilion. Binubuo ng mga elder ang nukleus ng pamilyang Trinity, kung saan ang ama ni Wollongong ang kasalukuyang Great Elder. Ang Grand Priestess na si Monica Trinity ay isang anomalya. Dahil hindi siya ipinanganak sa pamilya. Ang kanyang pagiging miyembro sa World Pavilion ay salamat sa kanyang katalinuhan. Ang mga elder ay labis na humanga sa kanyang katalinuhan kaya nagpasya silang kunin siya bilang isang apprentice at hinirang pa nga siya bilang Grand Priestess. Isang napaka-maimpluwensyang posisyon.
Nang marinig na ang young master ng Elixir Pavilion ay nasa World Pavilion na ngayon. Ang Great Elder, si Grasberg Trinity ay nagmadaling pumunta sa main hall. Pagdating niya sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang maraming mga disipulo ng Elixir Pavilion bukod pa sa ilang mga kahon na nakapalibot. Pumasok sa kanyang paningin ang isang lalaking nakasuot ng alchemist robe na nakikipag-usap sa isang kabataan. Nakilala agad ni Grasberg si Jules Daniela. Bagamat iyon ang unang pagkakataon niyang makita ng personal si Jules. Hindi maaaring magkamali ang kanyang intuition bilang Great Elder ng sekta. Walang pagkaantala. Binati ni Grasberg ang kanyang mga panauhin na may matingkad na ngiti habang sinabi niya. Napakalaking karangalan para sa World Pavilion na maging panauhin ang young master. Ang reaksyon ni Jules nang mapagtantong seryoso ang presensya ni Grasberg. Casual niyang tanong, "Ikaw?" Nagpakilala si Grasberg nang sabihin niya, "Magandang araw, young master. Ako ang dakilang elder ng World Pavilion. Grasberg Trinity." "Oh." Tumango ang sagot ni Jules at nagpatuloy. "Sino ang master of the World Pavilion?" Mangyaring lumabas. Gusto siyang makita ni James. James. Napatulala si Grasberg. Bigla niyang sinulyapan si James. Ibang lalaki lang ang nasa kwarto. Ito ba ang tinatawag na James ang batang nasa harapan niya? Siya ay labis na nalilito at sinabing, "Young Master, ikinalulungkot kong sabihin na si Master ay nasa isang closed-door meditation sa loob ng maraming taon at hindi pa umaalis mula noon. Kahit ako ay hindi ko pa nakikita ang guro. Kung dapat makita ni James ang guro, natatakot ako na ang paghihintay ay ang tanging pagpipilian. Kapag natapos na niya ang kanyang pagmumuni-muni, ipapaalam ko sa kanya na naghihintay ka. Hindi siya maglalakas loob na saktan ang isang tao na kahit ang young master ng Elixir Pavilion ay iginagalang." By this time, nakarating na si Monica sa main hall. Pagkatapos ay umupo siya sa isang upuan. Nakatutok ang mga mata niya kay James. Hindi niya maintindihan kung bakit si Jules, isang quasi-emperor mismo, ay kumilos ng napakakumbaba sa harap ng wala sa panahon na batang ito. Sa sandaling ito, pinutol ni James ang pag-uusap at sinabing, "Narinig kong nasugatan ang Master of the World Pavilion. Nagpunta kami sa lahat ng paraan upang dalhin siya ng isang hilang elixir. Dagdag pa, mayroon akong itatanong sa guro." Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Grasberg. Ang pinsala ni Master ay sikreto kahit sa loob ng World Pavilion. Napakakaunti sa loob ng pavilion ang nakakaalam tungkol sa pangyayari. Ang ubod ng pamilya lamang ang nakaalam tungkol dito. Paano nalaman ni James? Itong tagalabas. Nakatutok ang tingin niya kay James. Umalis si Grasberg kasama ang isa pang elder pagkatapos niyang magsalita. Naiwan si Monica sa pangunahing bulwagan. Nakatitig siya kina James at Jules habang nanlalaki ang mga mata. Well, hindi Monica ang pangalan niya. Si Monica ay isang pangalan lamang na ibinigay sa kanya pagkatapos niyang sumali sa World Pavilion. Siya ay may malaking likas na potensyal. Bilang pinakamakapangyarihang figure sa spiritual realm. Marami na siyang nakita. Ngunit ang nangyayari sa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Sino ba talaga itong binata? Hindi maaaring may mas maimpluwensyang tao kaysa kay Jules sa Holy Realm. Tahimik niyang tanong sa sarili. Walang interes si Jules kay Monica. Nakangiti siyang tumayo sa harap ni James. At nagtanong, "James, sino ang misteryosong taong iyon na nakakaalam ng curse magic sa cursed world?" Bilang young master ng Elixir Pavilion, hindi lang siya interesado sa mga kagandahan. Alam niyang lahat ng nangyari sa cursed world ay mahalaga sa buong mundo. Kung ang misteryosong taong ito na nakakaalam ng curse magic ay nagdala ng makapangyarihang mga figures sa Holy Realm, hindi maikakailang magiging sakuna iyon para sa kanila, habang siya ay makapangyarihan.
Marami pa doon na mas magaling kaysa sa kanya. Ngunit hindi pa niya nakilala ang sinumang nakamit ang ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Maging ang kasalukuyang master ng Elixir Pavilion ay nasa 5th heaven. Kung ang pavilion ay may nakatagong Grand Patriarch, iyon ay nasa 7th heaven lamang. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang taong nakaabot sa ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Ito ay tiyak dahil alam niya kung gaano kaseryoso ang mga bagay na sinusubukan niyang malaman ang lahat. Mabilis na sumulyap si James kay Jules. Pakiramdam niya ay ito na ang magandang pagkakataon para itanong. Bilang young master ng Elixir Pavilion, maaaring alam ni Jules ang tungkol sa Ancestral God rank Elixir. Nandyan ka ba noong huli akong nagsalita tungkol sa 4 calamities of Earth? Tanong ni James. Ano? Napatulala si Jules. Anong 4 na kalamidad ng lupa? Hindi pa niya narinig ang 4 na kalamidad ng mundo. Lalo pa ang narinig na binanggit ni James. Nang hihinayang niyang tinamaan ang kanyang ulo. Dismayado na may nakaligtaan siya. Kaya inulit ni James ang insidente ng 4 na kalamidad ng lupa kay Jules. Kung tama ang hula ko, ang puwersa sa likod ng misteryosong taong ito ay mga labi mula sa Primeval Age, na naglalayong harapin ang makalupang dumarating sa Boundless Realm sa paghahanap ng Ancestral God rank Elixir. Naunawaan kaagad ni Jules at tumugon. Kung ganoon, dapat ikaw ang pinakamakapangyarihang tao na nagmula sa Earth. Si James ay talagang mula sa Earth, ngunit hindi siya isang napakalakas na figure. Hindi niya ito itinanggi bagkus ay nagpatuloy. The 4 calamities is not only the calamities of Earth but also the biggest calamity of humankind. Ang mga tagahatol ng langit ay lilito at lilipulin ang lahat ng sangkatauhan. Ang Ancestral God rank Elixir ang tanging pag-asa natin. Sa Primeval Age, ang Heavenly Path ay gumawa ng mga pagsasaayos para sa isang misteryosong puwersa upang pigilan ang sinuman sa paghahanap ng Elixir. Habang nagsasalita siya ay napatingin siya kay Jules na matamang nakikinig. Narinig mo na ba ang tungkol sa Ancestral God rank Elixir? Ano? Nang maproseso niya ng lubusan ang tanong. Mariing umiling siya. Hindi ko pa ito narinig. Sa mga mata ni Monica, si James ay isa lamang payaso. Isang napakamatagumpay. Sa gayon, naniloko kahit ang young master ng Elixir Pavilion. Sa parehong eksaktong sandali, ang dakilang elder ng World Pavilion ay papunta na sa closed-door meditation sanctuary ng master. May mga napakatarik na pader na bato sa likod ng bundok. Nang makarating siya sa isang batong pader, itinaas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, lumitaw ang ilang mahiwagang mga kopya at simbolo at pinagsalikop ang kanilang mga sarili sa loob ng dingding sa harap niya. Isang malakas na dagandong ang nagmula sa dingding, na sinundan ng isang crack, kung saan lumakad si Grasberg. Pumasok siya sa isang kuweba na umaabot sa loob at nakarating sa isang bahay na bato na matatagpuan sa kailaliman nito. Sa loob ng bahay na bato, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo na nakakross ang paa. Isang lalaking may mahabang buhok na mukhang nasa edad 40 ay may mga mahiwagang simbolo na lumulutang sa kanyang katawan sa isang pabilog na galaw. Guro, naglakad papunta sa kanya si Grasberg. Habang tumatakbo ang mundong ito batay sa batas ng gubat. Tinukoy niya si Wollongong bilang master kahit na anak niya ito. Itinaas ni Wollongong ang kanyang ulo at sinulyapan si Grasberg. Malabong makita ng isang tao ang mahiwagang puwersang umiikot sa loob ng mga ugat na lumalabas sa kanyang balat. Medyo masakit ang ekspresyon niya. May problema ba? Nagsalita si Wollongong na may paos at nanginginig na boses. Sa isang magalang na tono, sinabi ni Grasberg, Guro, isang kabataan ang nagmula sa labas ng mundo patungo sa World Pavilion. Alam niya ang tungkol sa iyong pinsala at nagdala siya ng isang hilang elixir. May mga tanong din daw siya sa iyo. Sino ang lalaking ito?
Nagulat si Wollongong. Siya ay nasugatan sa Mount Beatty. Hindi alam ng maraming tao kung ano ang nangyari doon. Paano nalaman ng isang tagalabas? Umiling si Grasberg. Hindi ko alam kung sino siya. Ang alam ko, kahit ang young master ng Elixir Pavilion ay gumagalang sa kanya. Ang batang ito ay tahasang sinabi na siya ay narito upang makipagkita sa iyo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Wollongong. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon nang tumayo siya at sinabing, "Dahil nandito siya, puntahan natin siya." 1/3. Sige. Matapos ang medyo matagal na paghihintay sa pangunahing bulwagan, muling lumitaw ang dakilang elder, kasama ang isang nasa likod na nasa likuran niya. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Monica at magalang na tumawag, "Guro." Naglakad si Wollongong papunta kay James at tumingin sa kanya. Matapos maramdaman ang kanyang ranggo, hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kilay. Ngunit hindi niya magawang maliitin si James nang tumabi sa kanya ay isang alchemist na ang badge ay nakasaad. Elixir Pavilion's highest rank ang alchemist. Nakangiting tinanong niya, "Ako ang Master of the World Pavilion. Maaari ko bang malaman kung paano ako makakatulong?" Nag-aatubili si Wollongong na yumuko at magsalita sa ganoong kababang tono. Gayunpaman, hindi niya magawa kung hindi man ay sinabi na sa kanya ni Grasberg na iginagalang ng young master ng Elixir Pavilion ang batang ito. Na may problema sa kanyang mukha. Sinabi ni Wollongong, "Hindi ko talaga alam." Kinuha ni James ang elixir na ibinigay ni Emperor Jabari. Iniabot ito sa kanya, at sinabi, "Alam kong nasugatan ka sa Mount Beatty. At ang mga pinsala ay malubha. Kung hindi mo sila tretuhin, maaari kang mamatay. Ito ay isang hilang elixir. Mapapagaling nito ang iyong mga sugat." Tinanggap naman ito ni Wollongong na nagtataka. Binuksan niya ang bote. May isang gintong tableta na kasing laki ng ubas. Ang ilang mga mystical inscriptions ay itinatanghal dito. Ang mga inscription ay umaagos sa paligid. Ito ay misteryoso. Si Jules ay isang alchemist ng divine rank. Sa unang tingin, nakilala niya ang halaga ng elixir na ito. Isang emperor rank elixir. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Tulad ng inaasahan kay Mr. Hayden, naglabas siya ng emperor rank elixir ng napakadali. Naramdaman din ni Wollongong ang mystical power ng elixir sa kanyang kamay. Ang elixir na ito ay tiyak na makapagpapagaling sa kanyang mga sugat. Anuman, hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol sa lihim ng Mount Beatty. Ibinalik niya ang elixir. "Sir, wala po akong sugat. At saka, wala talaga akong alam tungkol sa Mount Beatty." Sinulyapan siya ni James at walang pakialam na sinabi, "May lihim ba sa Mount Beatty na karapat-dapat sa iyong pagpapasya? Sa anumang kaso, pupunta ako sa Mount Beatty para lang maghanap ng halamang gamot. Hindi ako interesado sa anumang mga lihim na taglay ng Mount Beatty na ito." "Talaga?" agad na sabi ni Jules at nakangiting umiling. "Mister, naabot na ni Hayden ang antas kung saan wala nang makakapagpukaw sa kanyang interes." Pagkasabi noon ay tumingin siya kay Wollongong. "Wollongong, mas mabuting ipagtapat mo ang lahat ng nalalaman mo. Hindi mo alam kung gaano kahanga si Mr. Hayden. Kapag laban sa kanya, kahit na napakalakas na mga individual sa 9th Heaven ng Grand Emperor rank ay maaari lamang tumama hanggang sa tumakas sila." Nang marinig niya iyon, lihim na namangha si Wollongong. Ang ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Talagang mito ang ranggo na ito. Pagkatapos maabot ang Grand Emperor rank, ang isa ay nasa tuktok ng pyramid. Bukod dito, napakahirap para sa mga nasa Grand Emperor rank na gumawa ng anumang karagdagang tagumpay. Ang 9th Heaven ng Grand Emperor rank ay tila hindi pa lumitaw sa kasaysayan ng mundong ito. Ayon sa mga sinaunang scroll,
Ang pinakamataas na ranggo ng mga kilalang tao sa kasaysayan ay ang ikawalong langit lamang ng Grand Emperor rank. Lihim siyang nagulat, ngunit hindi niya ito ipinakita. May problema siyang ekspresyon sa mukha. Sir, hindi ko po talaga alam. Nang marinig niya ito, medyo nagalit si Jules. Bakit hindi nakuha ni Wollongong? Nataranta rin si James. Napansin ni Jules ang pagkunot ng noo ni James at alam niya kaagad na hindi nasisiyahan si James. Agad siyang humakbang, naglabas ng token, at itinuro ito sa direksyon ni Wollongong. Wollongong, inuutusan kita na ibunyag ang lokasyon ng Mount Beatty ngayon din. Nang makita ni Wollongong ang token, natigilan siya. Walang ideya si Wollongong kung paano nalaman ni James ang tungkol sa Mount Beatty. Wala rin siyang ideya kung bakit alam ni James na alam niya ang tungkol sa Mount Beatty. Masyadong marami ang lihim ng Mount Beatty. Siguradong hindi niya masabi sa kanila. Nawalan ng ideya si Jules. Ipinakita pa nga niya ang token ng Marshall Community. Pero walang silbi. Ang token ng Marshall Community ay ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Binigyan siya ng kanyang lolo partikular na dahil natatakot siya na maharap siya sa panganib habang nasa labas. Napasulyap si Jules kay James na nakaupo sa kalapit na upuan. Nag-iisip ang mukha. Talagang nag-aalala siya na mapitik ni James si Jules ay nasaksihan mismo ni James ang lakas ni James. Kung bumaligtad si James, ang World Pavilion ay tiyak na mapapahamak. Siya ay umaasa pa rin na pakasalan si Monica. At hindi niya nais na ang World Pavilion ay makatagpo ng ganoong kapalaran. Gayunpaman, nagmumuni-muni lamang si James. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng galit. Tulad ng inaasahan kay Mr. Hayden, naisip ni Jules sa sarili. Ang kanyang paggalang kay James ay parang walang katapusang delubyo. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, tumingin si James kay Wollongong, na nakatayo sa malapit, at sinabing, "Pag-isipan mo, bibigyan kita ng ilang oras. Sa ngayon, pansamantala muna akong mananatili sa World Pavilion." Agad na sinabi ni Jules, "Bilasan mo at ayusin ang tirahan." Sinulyapan ni Wollongong si Grasberg. Kinuha ni Grasberg ang pahiwatig at mabilis na nag-ayos. Si James ay inayos na manatili sa isang patio sa isang bundok sa likod ng pangunahing taluktok. Pansamantala siyang tumira sa looban. Sabik na sumunod si Jules. Tumayo siya sa harap ni James na may magalang na ekspresyon sa mukha at nagtanong, "Mr. Hayden, anong uri ng lugar ang Mount Beatty na ito? Bakit mo gustong pumunta sa Mount Beatty?" Napatingin si James kay Jules. Akala niya ay magaling si Jules. At least, nakapasok siya sa World Pavilion kasama si Jules na nangunguna. Nang walang pagtatangkang itago ang anuman. Sinabi niya, "Upang maghanap ng halamang gamot." "Anong klaseng damo yan?" Ang Elixir Pavilion ay nagtipon ng mga halamang gamot mula sa buong mundo. "Sabihin mo sa akin, maaaring mayroon nito ang Elixir Pavilion." Nang marinig iyon ni James, nagkaroon siya ng epiphany. Tama, ang Elixir Pavilion ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito. At gumagawa sila ng mga elixir. Ang sekta ay dapat magkaroon ng isang malaking koleksyon ng mga banal na bagay. Matapos itong pag-isipan, hindi niya maiwasang ibigay ang listahan ng mga bagay na ibinigay ni Emperor Jabari. Tinanggap naman ni Jules at tinignan ito. Isa siyang divine rank alchemist. Isang alchemist sa 3 divine stage kahit na. Sa sandaling tingnan niya ito. Alam niya kung ano ang mga bagay na ito. Huminga siya ng malalim. Napakaraming item ng Emperor rank. Ang mga item na ito ng Emperor rank ay mahirap makuha. Ano ba talaga ang gustong gawin ni Mr. Hayden? Hindi maiwasan ni Jules na sumulyap kay James. Pagkatapos noon, nakangiting sabi niya, "Mr. Hayden, ang Elixir Pavilion ay talagang nakolekta ang ilan sa mga item sa listahang ito. Kung kailangan mo ang mga ito,
Sumama ka sa akin sa Holy Realm pagkaraan ng ilang sandali at maging isang hukom sa pagpapatala ng mga disipulo ng Elixir Pavilion. Sa oras na iyon, kakausapin ko ang aking ama at hihilingin sa kanya na bigyan ka. Iyon ang magiging pinakamahusay. Ngumiti din si James. Ang mga bagay na ito ay napakahirap kolektahin. Ang Elixir Pavilion ay may ilan. Kung talagang maibibigay nila ang mga ito sa kanya, makakatipid siya ng maraming oras sa paghahanap sa kanila. Nagpatuloy si James. Pupunta ako sa Mount Beatty para maghanap ng banal na bagay na kilala bilang Mystic Peace. Mystic Peace. Natigilan si Jules. Siya ay mula sa Elixir Pavilion. Ngunit hindi pa niya narinig ang Mystic Peace. Ipinaliwanag ni James. Ito ay isang kayamanan na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng blood essence ng mga makapangyarihang individual sa Ninth Heaven ng Grand Emperor rank at pataas sa isang banal na bagay at pinangangalagaan ito sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Nakita ko. Tumango si Jules at sinabing, Mr. Hayden, alam kong ayaw mong samantalahin ang lakas mo para mangbuli ng iba. Paano ito? Makipagkita ulit ako kay Wollongong. Kakausapin ko siya, at tingnan kung masasabi niya sa akin ang lokasyon ng Mount Beatty. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, Go ahead. Wala siya sa mga pagpipilian ngayon. Si Jules lang ang kaya niyang ipit ang pag-asa. Umalis si Jules sa pansamantalang tirahan ni James. Pagkaalis niya, si Yevproksha, na nakatayo sa likuran ni James, ay sa wakas ay nagsabi, Sir, bakit eksaktong pupunta ka sa Mount Beatty upang hanapin ang banal na bagay? Malalaman mo mamaya, walang masyadong sinabi si James. Sumandal siya sa isang upuan, pumikit, at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Si Yevproksha naman ay tumayo sa likuran niya at minasahe ang mga balikat. Sa sandaling ito, dumating muli si Jules sa pangunahing bulwagan ng World Pavilion. May kinakausap si Wollongong kay Grasberg. Nang makita niyang papalapit si Jules ay agad nitong tinakpan ang bibig. Nakangiting naglakad si Jules at sinulyapan si Monica na nasa malapit lang. Si Monica ay may perpektong figure at perpektong mukha. Siya ay talagang isang bihirang, eleganteng kagandahan. Napuno ng disgusto ang puso ni Monica dahil sa titig ni Jules. Ngumisi siya. Anong tinitingin-tingin mo? Tama. Saka lang lumabas si Jules sa kanyang ulirat. Tumingin siya kay Wollongong, na nasa unahan. Yumuko. At sinabi, Master of the World Pavilion. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para magpakasal. Pagkasabi niya nun, nag-snap finger siya. Agad namang binuksan ng kanyang mga kasamang subordinate ang box na nadala. Pagkabukas pa lang, isang nakakaakit na halimuyak ang tumagos sa hangin. Ang kahon ay puno ng mga Empyrean herbs na mahirap makuha. Lahat sila ay may mas mataas na kalidad kaysa sa divine rank. Gumawa ng marriage proposal. Bahagyang natigilan si Wollongong. Seryoso ang ekspresyon ng mukha. Sumagot si Jules. Oo, nagustuhan ko ang Grand Priestess ng World Pavilion. Si Monica Trinity. Nandito ako ngayon partikular para gumawa ng marriage proposal. Pagkatapos naming magpakasal, ang World Pavilion at ang Elixir Pavilion ay magkakaugnay sa pamamagitan ng kasal. Ang Elixir Pavilion ay magbibigay ng proteksyon para sa World Pavilion sa hinaharap. Ito ay kahanga-hanga. Agad na napasigaw si Wollongong sa tuwa. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakanakakatakot na puwersa sa mundong ito. Kahit na ang World Pavilion ay isang pangunahing sekta sa spiritual realm. Hindi sila kapansin-pansin sa buong Boundless Realm. Kung maaari silang bumuo ng isang alyansa ng kasal sa Elixir Pavilion. Tiyak na ito ay isang magandang bagay para sa World Pavilion. Imposible. Agad na humakbang si Monica. Tumingin kay Jules. At sinabing, kahit na magpakasal ako sa isang tao, walang paraan na pakasalan kita.
bilang Grand Priestess ng World Pavilion. Kahit na hindi pa niya nakilala ang Young Master ng Elixir Pavilion. Narinig niya ang tungkol sa kanya. Alam ni Monica na ang Young Master ng Elixir Pavilion ay masungit at nakapag-asawa ng maraming magagandang babae mula sa malalaking sekta at pamilya. Sa kanyang sambahayan, mayroong hindi bababa sa 800 mga asawa. Kung hindi 1,000, kung ikakasal siya, gusto niyang pakasalan ang taong gusto niya. Isa pa, maaari lang silang magpakasal sa kanya. Kahit na nagpakasal sila ng mas maraming asawa, maaari lamang silang magkaroon ng iilan. Si Jules, gayunpaman, ay nakapag-asawa ng halos 1,000 asawa. Paano niya natitiis ang kanyang kapareha na magkaroon ng napakaraming asawa? With a beaming smile on his face, Jules said, "Huwag kang masyadong mabilis na tumanggi. Alam mo ang aking pagkakakilanlan. Ako ang Young Master ng Elixir Pavilion. Kung pakakasalan mo ako, ikaw ang magiging Young Lady ng Elixir Pavilion at asawa ng magiging Master. Hindi ba't masarap maging isang ina sa buong mundo?" Hindi ako interesado. Inilibot ni Monica ang kanyang mga mata. Tanong ni Wollongong tungkol kay James. Na-curious siya kung anong klaseng tao si James para mag-utos ng ganoon kataas na antas ng paggalang mula sa Young Master ng Elixir Pavilion. Si Monica ay labis na hindi nasisiyahan. Ngunit hindi siya umalis. Ngayong narinig niyang nagtanong ang Master of World Pavilion tungkol kay James. Napukaw din ang interes niya. At nakinig siyang mabuti sa malapit. Sa sandaling magtanong si Wollongong tungkol kay James. Isang hitsura ng paggalang ang lumitaw sa Jules. Mukha, wala kang ideya kung gaano katikot si Mr. Hayden. Nagsimula siyang mawala sa kanyang mga alaala. Kanina pa, nagtungo ako sa Edolan sect. Ngunit hindi sinasadyang nahuli ako sa isang sabuatan at pumasok sa isang cursed world. Alam mo ba ang tungkol sa mga sumpa? Ito ay curse power. Ayon sa mga sabi-sabi, ito ay isang kapangyarihang iniwan ng isang ancestral god noong primeval age. Ang mundong iyon ay puno ng curse power. Sa mundong iyon, may isang kilalang tao. Ang prominenteng figurang ito ay may kontrol sa hindi mabilang na masasamang hayop at buhay na nilalang. Ang pinakamahina sa mga mabangis na hayop at buhay na nilalang na ito ay nasa 3 banal na yugto. Maraming quasi-emperors ang kasama nila. At kahit na maraming makapangyarihang individual ng Grand Emperor rank, ang misteryosong taong ito ay naglatag ng isang resurrection formation na may layuning buhayin ang isang napakalakas na individual. Sa huli, nilusaw ni Mr. Hayden ang lahat ng curse power sa mga buhay na nilalang. Bukod dito, ang ranggo ng mahiwagang cultivator na iyon ay nasa 2nd heaven lang ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, pagkatapos niyang makuha ang curse power ng cursed world, ang kanyang lakas ay maihahambing sa 9th heaven ng Grand Emperor rank. Siya ay isang hindi magagapi na puwersa. At siya ang may kontrol sa maraming makapangyarihang figure. Walang makakapantay sa kanya, kahit na ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Edolan realm, Marshal Reverend, ay walang magawa sa kanya. Sa wakas, si Mr. Hayden na ang humakbang at natalo ang misteryosong tao hanggang sa tumakas sila. Alam mo ba ang ganoong klase ng kapangyarihan? Iyon ay isang kapangyarihan na higit sa lahat. Kahit na ang isang makapangyarihang tao sa Grand Emperor rank ay manginig sa takot sa harap ng kapangyarihang ito. Dahan-daang ikinwento ni Jules ang kanyang mga karanasan sa cursed world. Nang makinig si Monica hanggang sa puntong ito, hindi niya maiwasang magtanong, ganyan ba talaga siya kalakas? Hindi maaaring tama iyon. Nasa sage rank lang ang aura niya. Baka nagkamali ka. Nagkamali. Paano ito posible? Umiling si Jules at sinabing, wala kang ideya kung gaano karaming mga makapangyarihang figure ang naligtas niya sa pagkakataong ito. Ang lahat ng makapangyarihang taong ito ay may utang sa kanya ng kanilang buhay.
Sa kanila, maraming Grand Emperors. Kung maglalabas siya ng call to action, tiyak na ilalagay ng mga makapangyarihang figure na ito ang kanilang buhay sa linya para sa kanya. Kung magtatatag siya ng isang sekta, walang alinlangang malalampasan nito ang Elixir Pavilion. Hindi talaga nagbibiro si Jules. Napakaraming makapangyarihang figure ang nailigtas ni James. Marami sa kanila ay Grand Emperors. Mayroong kahit hindi mabilang na quasi-emperor. Ang mas nakakatakot kaysa doon ay isang grupo ng mga kilalang tao sa 3 banal na yugto. Ito ay magiging lubhang nakakatakot kapag ang makapangyarihang mga figure na ito ay matured. Bagamat masungit si Jules, hindi siya pipi. Alam niya na ang pabor kay James ay magiging kapaki-pakinabang sa Elixir Pavilion. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinulyapan niya si Wollongong, na may pagmumuni-muni sa kanyang mukha at walang pakialam na sinabi. Dapat kang igalang na binigyan ka ni Mr. Hayden ng hilang elixir. Hindi kanya sinaktan o pilit na inusisa. Iyon ay dahil si Mr. Hayden ay nagil-inang sa napakataas na antas. Ang kanyang paglilinang sa sarili ay mahusay. Hindi siya mapakali sa paghampas. Ganun ba talaga siya kalakas? Tanong din ni Wollongong. Talagang totoo. Sa Cursed World, mahigit 10 bilyong makapangyarihang tao ang mismong nakasaksi sa labanang ito. Mayroon din siyang napakaraming kayamanan. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang magdala ng malawakang pagkawasak. Nabigla si Jules. Interesado siyang malaman kung anong uri ng mga kayamanan ang ginamit ni James sa labanan. Lumabas si Jules sa main hall. Tumingin si Monica kay Wollongong na may pagtataka at nagtanong. Guro, anong uri ng lugar ang Mount Beatty? Huminga ng malalim si Wollongong at dahan-daang sinabi. Ang Mount Beatty ay may kaugnayan sa isang pangunahing lihim. Ang pamilyang Trinity ay binantayan ang sekretong ito sa loob ng mahabang panahon. Mayroon ba talagang Mount Beatty? Nagulat si Monica. Gayunpaman, walang ibang sinabi si Wollongong. Tumayo siya at lumabas ng main hall. Sumunod si Grasberg. Magkatabing naglakad ang dalawa. Guro, isisiwalat mo ba talaga ang sekreto ng Mount Beatty? Tanong ni Grasberg. Sandaling nag-isip si Wollongong at sinabing, ang pamilyang Trinity ay nag-iingat ng sekretong ito sa loob ng mahabang panahon. Sa buong mga taon na ito, ang aking pamilya ay nagsilang ng mga makapangyarihang individual na nasa itaas ng 5th heaven ng Grand Emperor rank. Anuman, ang pagbuo ng Mount Beatty ay hindi nasira, kahit na namatay ang ating mga ninuno. Kung talagang ganoon kalakas itong si Mr. Hayden, baka masira niya ang formation. Bukod dito, ang Mount Beatty ay kilala lamang ng aking pamilya. Ang mga tagalabas ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Ngunit alam ito ni James. Marahil ay maaari niyang maunawaan ang lihim ng Mount Beatty. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin ako kung dapat ko bang ibunyag ito. Mangyaring hayaan mo akong isaalang-alang ito ng ilang araw. Tumalikod si Wollongong at umalis. Samantala, bumalik na si Jules sa looban kung saan naroon si James. Lumapit siya ng may ngiti at magalang na tumawag. Mr. Hayden. Sinulyapan siya ni James at nagtanong. Kumusta ang sitwasyon? Sabi ni Jules. Parang medyo naintriga si Wollongong. Huwag kang mag-alala. Bigyan siya ng ilang araw upang isaalang-alang. Baka pumunta siya para makita ka. Sige, tumango si James. Hindi siya nag-aalala. Kung tutuusin, marami pa namang oras. By the way, hindi mo ba talaga narinig ang Ancestral God Rank Elixir? Tanong ni James. Si Jules ay ang young master ng Elixir Pavilion. Kung hindi pa niya narinig ang tungkol sa Ancestral God Rank Elixir. Ang Elixir Pavilion na ito ay hindi ang hinahanap niya. Mariing umiling si Jules at sinabing, I've never heard of it. Really? Ang Ancestral God Rank Elixir. Masyadong mystical. Pagkatapos ubusin ito,
Ang isa ay magkakaroon ng kapangyarihan ng isang ancestral god. Ang mga ninuno na Diyos ay mga alamat. Sa kasaysayan ng Boundless Realm, walang cultivator ang nakaabot sa ranggo na ito. Kaya paano magagawa ang ancestral god rank elixir? Ang alam lang niya ay ang ancestral god rank elixir. Gayunpaman, hindi alam ni Jules na ang ancestral god rank elixir ay mula sa primeval age. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa ilang mga bagay, ngunit hindi sa mahusay na detalye. Kung hindi mo alam, kalimutan mo na. Hindi na nagtanong pa si James. Napakaraming tanong ang nasa isip ni Jules. Ngunit nang mapansin niyang nakapikit si James para magpahinga, matalino siyang nagpasya na huwag nang magtanong pa. Kasunod nito, pansamantalang nanirahan si James sa World Pavilion. Ang kanyang pananatili ay tumagal ng 3 buwan. Makalipas ang 3 buwan, hindi na napigilan ni Wollongong ang mga sugat sa kanyang katawan. Lumapit siya kay James. Si Wollongong sa sandaling ito ay tila isang ganap na naiibang tao mula sa dati. Ang kasalukuyan sa kanya ay namamatay. Napakahina ng aura niya. Ginoo, Hayden, magalang niyang tawag. Ma'am, marahang tumango si James. Nakarating si Wollongong sa punto na nagsasabing, tama ka, talagang nasugatan ako, at nasugatan ako sa Mount Beatty. Handa akong ibunyag ang sekreto ng Mount Beatty ngayon. Pakibigay sa akin ang elixir. Walang pag-aalinlangan. Inilabas kaagad ni James ang elixir na bigay sa kanya ni Emperor Jabari at iniabot kay Wollongong. Iniabot ni Wollongong ang nanginginig na mga kamay at tinanggap ang elixir. Ilang beses na niyang binisita ang Mount Beatty para sa lihim na ito ng pamilya. Gayunpaman, siya ay nasugatan sa bawat oras. Sa pagkakataong ito, mas malala ang kanyang mga sugat. Kahit bilang isang Grand Emperor, hindi niya nagawang pagalingin ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw si James. Noong una, ayaw niyang ibunyag ang sekreto. Ngunit pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya siyang ibunyag ito. Sa sandaling tinanggap niya ang elixir. Hindi niya agad inubos. Tumingin si James kay Wollongong at nagtanong, maaari mo na itong ihayag ngayon. Di ba? Napatingin si Wollongong kay Yevproxia, na nasa likod ni James. James said nonchalantly, she's one of our own. Ayos lang. Malayang magsalita. Umupo si Wollongong sa malapit at nagsimulang mawala sa kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya, ang Mount Beatty ay nasa isang baog na planeta malapit sa Ethos Realm. Napakaunlad ng planetang ito noong Primeval Age. Gayunpaman, ginawang lipas na ng panahon ang planetang ito. Sa puntong ito, walang buhay na nilalang ang bumibisita sa planetang ito. Si James ay matamang nakikinig. Malapit din si Jules. Nagtataka rin siya kung anong uri ng lugar ang Mount Beatty na ito at kung bakit napakaraming pagsisikap para sa Wollongong na ibunyag ito sa wakas. Patuloy ni Wollongong, noong Primeval Age, mayroong isang makapangyarihang sekta. Ang sektang ito ay pinangalan ng Divine Shadow Sect. Ang sect leader ng Divine Shadow Sect ay isang nilalang sa tuktok ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank, na lumalapit sa ancestral god rank ng walang hanggan. Gayunpaman, isang kalamidad ang dumaan. Ang sakuna na ito ay naging sanhi ng pagkawasak ng buong mundo. Sa kritikal na oras na ito, ang rehiyong ito, kung saan matatagpuan ang Boundless Realm, ay nabuklod. Kahit na ganoon ang kaso, ang Divine Shadow Sect ay nawasak din. Ang ninuno ng pamilyang Trinity ay dating pangunahing disipulo ng Divine Shadow Sect. Sa taong iyon, lahat ng nasa Divine Shadow Sect ay namatay. Ang ninuno ko lang ang nakaligtas. Ang aking ninuno ay nag-iwan ng mensahe na sa loob ng mga guho ng Divine Shadow Sect. Mayroong isang hindi magagapi na kasanayan sa pagpirma. Pati na rin ang isang hindi magagapi na sandata.
Ang Invincible Signature skill na ito ay maaaring makalusot sa sukdulan at maabot ang Ancestral God rank. Nakinig ng mabuti si James. Sa panahon ng Primeval, isang malaking kaganapan na nakadurog sa mundo ang naganap, na naging sanhi ng pagkawasak ng buong panahon. Si James ay may pangkalahatang pag-unawa sa kaganapan sa panahon ng Primeval Age. Ito ang pangyayari kung saan nagkaisa ang mga ancestral gods ng tao upang salungatin ang landas sa langit. Gayunpaman, ito ay isang kabiguan. Bilang resulta, ang buong panahon ng Primeval Age ay nawala. Ang Boundless Realm, sa kabilang banda, ay nabuklod na bago nawasak ang mundo. Ang panahong ito ay hindi nakaranas ng puwang sa kasaysayan. Ang panahong ito ay nagpapanatili ng ilang labi ng Primeval Age. Nagpatuloy si Wollongong. Noon, bago namatay ang sect leader ng Divine Shadow Sect, naglatag sila ng super formation na nakapalibot sa buong Divine Shadow Sect. Ang Mount Beatty ay ang mga guho ng Divine Shadow Sect. Sa labas ng Mount Beatty, mayroong isang malakas na pormasayon. At saka, sa labas ng formation, may halimaw na nakatayong nagbabantay. Inihayag ni Wollongong ang lahat tungkol sa Mount Beatty. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Agad na tumayo si Jules at nagmamadaling sinabi, "Mr. Hayden, pupunta ka ngayon." "Ma'am," tumango si James. Lumipat ang mga mata ni Jules sa paligid. Ang pamana mula sa Primeval Age ay tiyak na isang bagay na mahusay. Kahit na maaaring hindi niya ito makuha. Gayunpaman, kung sinundan niya si James doon, kahit na wala siyang nakuhang makabuluhang bagay, makakakuha siya ng ilang mga perks. Si Wollongong ay may iba pang mga ideya. Tumayo din siya at sinabing, "Mr. Hayden, ayos lang na huwag magmadali nitong mga ilang araw." "Paano ito?" "Manatili muna ng ilang araw sa World Pavilion. Pagkatapos ng ilang araw, aayusin ko ang isang alagad ng aking sekta na magdadala sa iyo doon." "Ano sa tingin mo?" Paanong hindi malalaman ni James ang iniisip ni Wollongong? Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, "Oo naman." Nanatili siya sa World Pavilion pansamantala. Tumalikod si Wollongong at umalis pagkatapos ng maikling bati kay James. Pagkaalis niya ay agad niyang tinawag si Monica, ang Grand Priestess ng sekta. Sa pangunahing tuktok, mayroong isang nakatagong silid. Walang laman ang tagong silid na ito. Mayroon lamang isang dayami na banig sa lupa. Naka-lotus position si Wollongong sa straw mat. Lumapit si Monica na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, "Guro, may pinatawag ka ba sa akin?" Sinulyapan ni Wollongong si Monica, na nakatayo sa gilid, at sinabing, "Oo, meron." Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Mount Beatty. Ang pamana ng isang pangunahing sekta mula sa Primeval Age ay nakatago sa Mount Beatty. Maraming supernatural powers at signature skills. Mayroon ding invincible weapon. Nasabi ko na kay James ang sikretong ito. Sa ilang araw, maglalakbay si James sa Mount Beatty. Hindi ako sigurado kung mapapatay niya ang halimaw sa labas ng Mount Beatty o masisira ang pormasayon. Gayunpaman, dapat niyang subukan ito. Balak kong sunduin ka para sumama kay James. Si Monica ay matamang nakikinig. Nang makinig siya hanggang sa puntong ito, hindi niya maiwasang magtanong, "Guro, gusto mo bang nakawin ko ang mga biyaya at mana mula kay James?" "Gusto mo bang nakawin ko ang mga biyaya at mana mula kay James?" Kung siya ay tunay na makapangyarihan gaya ng sinabi ni Jules, paano ko magagawa iyon? Seryoso rin ang ekspresyon ni Wollongong. Aniya, hindi ko talaga masabi kung ano ang rank ng kanyang cultivation base. Gayunpaman, hindi maaaring magsinungaling si Jules. Kung talagang naabot niya ang antas na iyon,
Hindi siya magiging interesado sa mga boons at pagkakataong ito. Hindi lubusang naniwala si Wollongong sa sinabi ni Jules. Hindi siya naniniwalang pupunta talaga si James sa Mount Beatty para lang sa isang damo. Gumawa siya ng ilang mga plano. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang nanatili si James sa World Pavilion. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Pagkaraan ng 3 araw, maraming tao ang nagtipon sa pasukan sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok ng World Pavilion. Ipinapaliwanag ni Wollongong kay James ang ilang mga pangyayari sa Mount Beatty. Inisip sila, 2/3 ni James. Pagkatapos niyang isaulo ang mga ito, tumingin siya kay Yevproksha, na nasa tabi niya, at sinabing, manatili ka muna sa World Pavilion. Pagkatapos kong mahanap ang damong kailangan ko, pupunta ako para sunduin ka. Sir, mukhang nag-aatubili si Yevproksha. Sabi niya, wala ka bang celestial abode? Hayaan mo akong pumasok sa celestial abode. Kaya kung hintayin ka doon. Saglit na nag-isip si James. Saka tumanggo. Casual niyang iwinagayway ang kamay. Isang puwersa pagkatapos ay nabuo sa kanyang kamay at tinipon si Yevproksha sa celestial abode. Tumingin si Wollongong kina James, Jules, at Monica, at pinaalalahanan sila. Ang Mount Beatty ay hindi isang pangkaraniwang lugar. Mag-ingat ka, sabi ni James. Salamat sa paalala. Pagkatapos nito, ipinatawag ni James ang platito. Nang makita niyang tinawag ni James ang saucer, bahagyang kumunat ang noo ni Wollongong. Bilang isang napakalakas na cultivator, gumagamit pa rin siya ng mababang uri ng saucer. Ang isang napakalakas na magsasaka ay magagawang buksan ang kalangitan ng walang problema at madaling lilito sa Mount Beatty. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Si James ang nagkusa at pumasok sa saucer. Pagkatapos noon, sinundan din siya nina Jules at Monica papasok sa saucer. Inutusan ni James ang saucer na mabilis na makakuha ng altitude at umalis sa spiritual realm. Lumipad sa malawak na kalawakan ng outer space. Ang rehiyon kung saan matatagpuan ang Mount Beatty ay hindi partikular na malayo sa spiritual realm. Aabutin ng humigit kumulang 1 buwan bago makarating doon sa pamamagitan ng saucer. Hindi rin maintindihan ni Jules kung bakit gustong umusad ng dahan-dahan si James sa saucer. Hindi ba maganda na buksan ang langit at makarating sa planeta kung saan naroon ang Mount Beatty sa isang iglap? Gayunpaman, hindi rin siya nag-usisa. From his perspective, after reaching James' level, lahat ng ginawa niya ay tama. Si Monica naman ay nagduda na naman sa lakas ni James. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Pagkaraan ng 1 buwan, lumitaw si James at ang iba pa sa labas ng isang tiwangwang na planeta. Tumayo si James sa harap ng pangunahing control screen ng saucer. Tumingin sa planeta na lumitaw sa screen. At sinabing, marahil ay narito. Tama. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit walang nabubuhay na nilalang ang naninirahan dito. Sobrang sira-sira na. Sinong gustong pumunta dito? Ungol ni Jules. Tapos, nakangiting tumingin kay Monica na nasa tabi niya at pinaalalahanan siya. Ms. Monica, delikado ang mundong ito. Mag-ingat ka at manatili ka sa tabi ko. Paprotektahan kita. Habang sinasabi niya iyon ay lumapit siya kay Monica na may balak kunin ang kamay nito. Sakto namang umiwas si Monica. Bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta. Sinabi niya, sino ang nangangailangan ng iyong proteksyon? Dapat mong protektahan ang iyong sarili sa halip. Hindi ka dapat maging ganito. Agad na naging seryoso si Jules. Aniya, pagkabalik namin, ikakasal na kami. Hindi mo ako dapat pigilan. Dapat subukan mong mapalapit sa akin. Habang lumalapit ka sa akin, matutuklasan mo ang mga positibong katangian ko. Puno ng paghamak ang mukha ni Monica. Hindi siya mapakali na makipagtalo kay Jules.
Bagamat hindi niya kayang tanggihan ang kasal na ito. Ang tao lang ang kukunin ni Jules. Hindi ang puso. Lumapit siya kay James at nagtanong, Mr. Hayden, saan tayo pupunta ngayon? Kinuha ni James ang mapa na ibinigay sa kanya ni Wollongong dati. Binaliktad niya ang mapa, tinukoy ang direksyon, at sinabing, dapat dito ang ating lokasyon. Sinabi ni Wollongong na ang Mount Beatty ay nasa gitnang rehiyon ng mundong ito. Ibig sabihin dito mismo, pupunta muna tayo sa Mount Beatty. Pupunta si James sa Mount Beatty para hanapin ang Mystic Peace. Kung ano talaga ang pagkakabuo ng Mount Beatty. Kailangan niyang pumunta doon para malaman. Naniniwala siya na sa antas ng karunungan ni Emperor Jabari. Ang pag-decipher sa pagbuo ng Mount Beatty ay hindi dapat maging mahirap. Hanggat maabot niya ang Mount Beatty, makukuha niya ang Mystic Peace. Walang kaalam-alam si James na sinusundan siya ng isang kilalang tao. Ang taong iyon ay talagang ang Great Elder ng World Pavilion, Grasberg. Sinusundan ni Grasberg si James. Batid niya na si James ay isang makapangyarihang magsasaka. Hindi siya naglakas loob na lumapit sa kanya at sa halip ay dumistansya. Habang si James at ang iba pa ay lumitaw sa walang pangalan na planetang ito. Isang barkong pandigma ang lumitaw sa labas ng planetang ito nang hindi nakahinga. Napakalaki ng battleship na ito. Ito ay mas malaki kaysa sa isang bundok. Sa deck ng barkong pandigma ay nakatayo ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng itim na damit. Napakapayat niya. Payat siya na isang layer lang ng balat sa mukha. Pati mga buto niya ay nakikita. Sa likod niya ay maraming mga sundalo na nakasuot ng itim na damit at maskara sa lahat ng hugis at sukat. Ito ang dapat na lugar. Ungol ng matanda. Kung nandoon si James, siguradong makikilala niya ang taong ito. Ang taong ito ay ang Chancellor ng Sanctuary of Darkness, na nakakuha ng hindi mabilang na lakas ng curse sa cursed world noong panahong iyon. At natalo niya at tumakas. Chancellor. Lumapit ang isang lalaki mula sa likod ng Chancellor. Ang lalaki ay tila mga 30 taong gulang. Nakasuot siya ng kulay abong robe. Ang kanyang hitsura ay tipikal. Gayunpaman, may ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Noong nakaraang pagkakataon, nabigo ang misyon ng Chancellor. Ang Sanctuary of Darkness ay nagtrabaho sa planong ito sa napakatagal na panahon bago ito isagawa. Gayunpaman, sa huli ay nabigo ito. Hindi lamang ito nabigo, ngunit nagresulta rin ito sa pagkawala ng 12 Furies of Heaven and Earth. Ang 12 kilalang tao ng Grand Emperor rank. Pagkabalik niya sa punong tanggapan, muntik nang bugbugin ang Chancellor hanggang mamatay. Para makabawi sa kanyang kabiguan, muli niyang inihanda ang proyektong ito. Nagdala siya ng maraming makapangyarihang magsasaka na bihasa sa Spirit Assemblage Art at naghanap kung saan-saan ang mga planetang may mga espiritu. Sa planetang ito, maraming espiritu. Kung tipunin nila ang mga espiritong ito at gumamit ng cursed magic, maaari nilang pilitin silang gawing isang buhay na nilalang. Ang lakas na iyon ay magiging lubhang kakilakilabot. At ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga sumusunod na plano ng Sanctuary of Darkness. Advance. Utos ng Chancellor. Kasunod ng kanyang utos. Ang airship ay mabilis na sumulong. Nawala mula sa kalawakan sa isang iglap. At pumasok sa baog na mundong ito. Sa kasalukuyan, sumugod na si James patungo sa gitnang rehiyon. Siya ay umuusad ng mabilis. Gayunpaman, sa paningin ni Monica at Jules, masyadong mabagal ang bilis ni James. Sa kabila nito, walang sinabi ang dalawa. Sa pananaw ni Jules, tama ang anumang ginawa ni James. Ganoon din, pagkatapos ng pagsulong sa tigang na mundong ito sa loob ng halos kalahating buwan. Sa wakas ay nakarating sila sa gitnang rehiyon. O sa madaling salita, ang rehiyon ng Mount Beatty. Sa harap nila,
May malalawak na bulubundukin. Ang mga hugis ng mga bulubunduking ito ay lubhang kakaiba. Sa di kalayuan, para silang mga individual na bungo. Matapos makita ang kakaibang hanay ng bundok sa kanyang harapan, bumulong si James. Kaya, ang Mount Beatty ay talagang gawa sa mga bundok ng mga bungo. Oo, napatingin din si Jules sa unahan sa mga bulubundukin na hugis bungo. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sinabi niya, nagtataka ako kung sila ay nabuo ng natural o sa pamamagitan ng disenyo. Sinabi ni James. Sinabi ni Wollongong na ang bundok Beatty ay sa loob at sa sarili nito. Isang nakakatakot na porma sayon. Pagkatapos lamang malutas ang pagbuo ng Mount Beatty, maaari tayong tunay na makapasok sa mga guho ng Divine Shadow Sect. Gayunpaman, mayroong isang napakalakas na hayop dito. Kahit si Wollongong ay walang laban sa halimaw na ito. Ayon kay Wollongong, ang lakas ng halimaw ay tungkol sa ika-4 na langit ng Grand Emperor rank. Ang Grand Emperor rank ay ang pagkakaroon ng isang pyramid sa paglilinang. Walang sinumang nakarating sa Grand Emperor ay hindi isang kababalaghan. Sa ranggo na ito, hindi maaaring tumawid sa kanilang hanay upang patayin ang kanilang mga kaaway. Gaano man kalakas at kakila-kilabot ang supernatural na kapangyarihang nilinang nila. Hindi nila kayang lampasan ang kanilang hanay upang lipulin ang kanilang mga kaaway. Maaliwalas ang gwapong mukha ni Jules na nakangisi. Sinabi niya, ang isang hayop na nasa 4th heaven lang ng Grand Emperor rank ay hindi gaanong mahalaga. Sa harap ni Mr. Hayden, ang halimaw na ito ay wala. Napatingin si Monica kay Jules. Sa puntong ito, labis pa rin ang paggalang at pagsamba ni Jules kay James.